or two members cannot entirely affect the outcome of the collective wisdom and collective decision of the entire Constitution, Mr. Speaker, Your Honor. Mr. Speaker, Your Honor, one or two members cannot affect the collective wisdom or decision of a legislative body. Hindi po yan na nakita natin sa Senado nito mga nakarang araw. It just took one or two members of political dynasty to alter the course of history. Just put that on the record, Mr. Speaker. Nagtataka lamang po ako kasi yes po ang sagot niyo doon sa tanong ko kanina about the Senate, kung saan bawal yung magkapatid. Bakit po hindi pa natin i-extend ang anti-political dynasty bill sa third, fourth degree sa magkaibang distrito at sa local at sa national ng magkasabay? Again, Mr. Speaker, the way it was structured our government and based on district direct representation per district, per constituency, Mr. Speaker, each district has its own specific constituency, each district has its own unique needs and unique concerns, Mr. Speaker, Your Honor. And yung pag-aalaw po ng ating pag-aalaw po na tumakbo, kasi kailangan dalawa po yan eh. Running does not necessarily mean winning an office. Running does not necessarily equate to occupying an office. Kaya nga po, parati po nating sinasabi sa ating mga kagalang-galang na kasamahan, kailangan po natin talaga balansin itong prohibition with the right to suffrage because we are a Republican state and democracy, Mr. Speaker, Your Honor, resides within the will of the people. So sila po yung namimili. In fact, Mr. Halimbawa po, kung maisabatas ang panukalang ito, ang isang halimbawa pa na nakikita ng ating mga kababayan ay, kung halimbawa, isa kang kongresista. Tapos, yung tito mo naman ay congressman din sa kabilang distrito. Tapos, may isa ka pang tito naman na congressman naman sa kabilang probinsya. Parang ang lalabas po kung kanina, family group chat yung konseho, ito naman pong sa kongreso, maaaring ang lumabas ay maging family reunion ang ating pong asembleya. Given po na maaari pang magkaroon ng party list naman na kinatawan mula sa inyong pamilya. Pagbabawal natin ang pagtakbo at pag-upo ng mga magkakamag-anak hanggang fourth civil degree sa local at sa national. Sang-ayon din po kaya ang kagalang-galang na sponsor na kung tumakbo at manalo ang galing sa isang pamilya, kahit sa magkaibang distrito, probinsya, munisipyo o barangay ng sabay-sabay, ay nagmamonopolize pa rin sila ng political power sa bansa. I believe the Speaker has already, Mr. Speaker, the good sponsor has already made mention of an example in this particular point. But again, just for the record, I'd like to ask the question on the issue of the monopolization of power kapag ang isang pamilya, magkapatid, mag-asawa, mag-ama, mag-ina ay tumakbo sa magkaibang distrito, magkaibang probinsya, magkaibang barangay ng sabay-sabay. Ito po ba itinitingnan pa rin ng ating good sponsor as monopolization and concentration of political power? Mr. Speaker, Your Honor, babalikan po natin kung ano po yung mga constitutional provisions, kung paano po binibigyang halaga yung kapangyarihan po ng bawat distrito at bawat constituency na pumili at tumuklok po sa kanilang nararapat na ihalal bilang isang lingkod bayan, Mr. Speaker, Your Honor. Again, tandaan po natin, ito man nangyari nitong nakaraang linggo, lalong-lalo na yung nangyari sa Senado, kung walang political dynasties, di sana naiwasan ang Senate primetime bida. Lahat po yan, may elements ng drama, betrayal, action. Ang starring mga pamilya nagkakampihan para sa posisyon as lead characters. Imbes na napilitan ng buong bansa na manood ng teleserye live action sa Senate last week, natalakay sana ng Senado ang mga mahalagang panukalang batas na mas kinakailangan ngayon ng mga Pilipino. Mr. Speaker, nagiging volatile ang isang democratic institution kagaya ng Senado kung nakabase ang rigidong ng kapangyarihan sa iilang apelyido lamang. Hindi sa tunggalian ng prinsipyo, hindi sa integridad ng mga politiko, at mas lalong hindi sa kapakanan ng taong bayan. And after this process, Mr. Speaker, sigurado po ako, kung ito man ang pumasang panukalang batas, our people will still yearn for a real and truly meaningful anti-political dynasty legislation. Thank you very much, Mr. Speaker, ginoong sponsor. maraming